dahil sa napakarami nating trabahong inasikaso kasama ng ating team. Alas pasado na ng alas 10 ng gabi nung magkayayaan kaming kumain. Di na kami nakapunta doon sa malayo, kundi dahil sa pareho-pareho kaming pagod, ito na lang sa harapan ng istasyon dito sa karinderya ni nanay. Dahil nga sa 10 oras na ng gabi, anging ulam lang na natitira ay ang piniritong pork chop ng iba. Binga ni nanay, malamig na daw ang kanin, pero sabi ko naman, pwede na yan, basta't yung sabaw na lang ang kailangang ipainit. Syempre, wala naman ng ibang pagpipilian pa, importante mapatid ang gutom. Hindi na into my eyes, look into my eyes. Pati yung toyo ni nanay, alas konti na lang din ang natira. Oras na kasi ng gabi, kaya pagtiyagaan kung ano ang pagkain na may iwan. Saktong-sakto, kahit medyo malamig yung kanin, basta't may mainit na sabaw. Talong-talong na yan, sabayan mo na lang ng mainit na sabaw. Dahil sa wala ng upuan, sakto namang inabot ni nanay. May senior kasing nagsasabay. Maliit lang kasi ang pwesto ni nanay. At dahil sa marami kaming kakain, halos di kami kasi magkasya. Kaya halos siksikan kami dito sa mesa. Gawa na lang ng paraan para makapag-adjust. Sabay-sabay kumain. Lumipas man lang yung isang gabi na kahit medyo gutom at pagod na sa maghapon, ang sabay-sabay kumain, kakawan na ng pagod. Gumaganda ang paligid kung bawat At dahil sa halos lahat ay nalipasan na ng gutom, kunti na lang halos yung nakain namin. Ang importante, may laman ulit ang tiyan habang pinapalipas ang buong oras ng duty. Ilang taon na rin tayo sa serbisyo at sanay na rin tayo sa ganitong sitwasyon. Ang importante ay makapaglingkod sa bayan. At dahil sa huling kumain, ang senior natin, syempre huli rin siya para matapos siyang kumain. Di ba nga usual sa ating mga Pinoy, kapag sino yung huling kumain, siya rin ang mag-uurong at maghuhugas ng plato. Pero dahil nasa karinderya tayo, kaya ayos lang dahil iba naman ang mag-uurong. I-flex pala natin sa bidyong ito. Kitang-kita kung sino ang naglibre sa ating pagkain. At pagkatapos natin kumain, oras na para bumalik sa estasyon. Siyempre magkakasamang lahat na kumain. Magkakasama rin bumalik sa estasyon. Dahil sa tawid lang naman, ay nakabalik kami agad. Oras na ulit para magtrabaho. Oras na ulit para asikasuhin yung mga bagay na naiwan sa mesa. Palipasin ang oras habang namamahinga ang ating mga kababayan. Gising naman tayo para panatilihin ang katahimikan. Nakagawian ko na sa tuwing matapos akong kumain, gusto kong humigop ng mainit na kape. Pakiramdam ko kasi kung hindi ako nagkakape pagkatapos kumain, parang hindi ako natutunawan. Yung kape puro ba? Para sa masayang samahan at manatiling gising para sa katahimikan ng inang bayan, kape po tayo. Nakasimula.